Hi, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel at ito ang inyong Timeless Gabay Tarot Love Reading. Please be reminded po kung nakaresonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Okay, by the way, open na po yung schedule natin for booking para po sa gusto magpa-personal reading. I-check nyo po yung video na ito. Sa baba niyan may description box. May nakapost na link dyan. I-click nyo po and message me sa messenger for inquiry and for booking. Maraming salamat po. And by the way, isipin nyo po yung partner nyo or ex-partner. Kung bakit siya nawala, kung bakit siya naging cold, naging tahimik, kung bakit siya nagbago, okay? Isipin niyo po siya ha. Alamin natin kung ano ang mga dahilan, iniisip, at nararamdaman niya ngayon, kung bakit siya nawala, kung bakit siya tahimik, kung bakit siya nagbago. Other people were interfering and trying to control me. So, ito yung dahilan. Isa sa dahilan na may nag-control sa kanya. And I think, itong taong ito walang paninindigan. Dependent pa tong taong ito. Or immature. Wala siyang tiwala sa kanyang sarili. Hindi siya totoo sa kanyang sarili. No matter who I am with my thoughts, always lead me back to you. So, palagi kanyang iniisip. Aminado naman siya na na-fall in love siya sa'yo. Oo, I never expected to fall in love with you so quickly. Pero, nag-decide po siya dito na mag-move on. So, itong taong ito, it might be, ang dahilan niya is, ayun, may kumokontrol sa kanya. May problema siya sa past issue niya. May yung past love niya na hindi pa siya nakaget over. Takot lang siya sa responsibilities. Takot siya makipagrelasyon kasi hindi pa siya okay. Kasi relasyon is responsibility eh. So, ayun. Sabi niya dito, I'm moving on with my life. Pero isip-isip kanya. Nawalan to ng pag-asa for sure. And nasabi dito na complicated daw yung connection. Kaya nawala siya. Kaya nagbago siya. Our connection is complicated. There are issues out of our control. I hope our paths will cross again in the future. It might be ayusin niya yung sarili niya. Kasi kitang-kita naman dito na naging dependent siya, na nagkaroon ng immaturity. Hindi pa siya matured sa paghawak ng isang relasyon. Takot siya na magkaroon ng seryosong relasyon. Meron yan. So, umaasa siya na magkikita kayo ulit. I know that we are spiritually connected. So, may reason. Sabi niya, may reason daw nagtagpo kayo. At may reason din na kung bakit kayo nagkahiwalay. And nagsabi dito na I am so sorry for messing everything up. You deserve so much more. So, hindi mo daw siya deserve. Kasi, ayun, hindi pa siya ready. It might be na-notice niya na naging selfish siya. Na-notice niya na hindi siya marunong humawak ng relasyon. Gusto niya humingi ng tawad sa inyo pero nawalan siya ng pag-asa eh. So, nag-move on po siya. Pero ito yung nasa isip niya ngayon. And hoping po siya na magkita kayo soon, yung okay na kayo dalawa. Sabi dito na, I remember how we used to laugh and talk for hours about everything. I miss you. So, isip-isip ka talaga niya, yung happy memories nyo, happy moments nyo.
And miss na miss ka niya. I love you so much, but I keep running from you. I don't understand why I do this. Okay, so I struggle with revealing my true feelings and emotions, but I love you more than you think. I hope to have a future with you one day. It might be this person na gusto niyang gusto niyang ayusin yung sarili niya. Kasi na-notice niya yung kakulangan niya, na-notice niya yung toxic traits niya sa iyo, sa inyong relasyon, na hindi siya marunong mag-handle ng relasyon. So, ayun. Hoping pa ito na magkita kayo ulit. Yung magkaroon kayo ng bagong simula. Labag sa loob niya na nagkaroon kayo ng disconnection. I hate this distance between us. It doesn't feel good. Nasa moving on process pa siya. Hindi pa siya totally let go. Hindi pa niya in-embrace yung pag-move on. Isip-isip pa niya eh. Okay? I think that you are better off without me. So, nag-self-pity na po siya. Kasi, ayun. Yun nga, na-notice niya yung kakulangan niya. I hurt myself by letting you go. Sobrang nasaktan siya sa wala ng inyong connection. Sobrang guilty din niya. I feel so guilty about my action and what I said to you. So may nasabi siya. May nagawa siya, may nasabi siya sa inyo na alam niya na nasaktan kayo. So ayun. And hoping pa ito na magkita kayo ulit na available pa po kayo, ganun. So, ngayon, hindi pa siya ready. Hindi pa nga niya na-embrace yung, yung hindi pa siya nag-surrender sa kanyang mga emotion ngayon. So, yung mga bigat na nararamdaman niya ngayon. So, pinaprocess pa niya ito ngayon. Gusto niya mag-move on, actually. Pero nahihirapan siya. And naging totoo na siya sa kanyang feelings. Kasi may nakita ako dito na realization na hindi mo deserve masaktan, na hindi na niya maintindihan yung emotions niya ngayon. Basta alam niya na mahal ka niya, na miss ka niya. Oo. Spirit guide, hingi po kami ng advice para sa connection na ito. Okay. Clarification po. Okay. So, this is the clarification na may bagong simula. And, ayun, totoo naman, gagawin niya yung pag-move on. Gusto niyang ayusin yung sarili niya. Gusto niyang i-process yung nararamdaman niya. Gusto niyang siguraduhin na nagbago talaga siya. Okay? Nagkaroon ng ending with new beginning eh. Pero curious siya kung ano yung ginagawa niya ngayon, kung ano yung ginagawa mo ngayon. Takot siya. Takot talaga siya. This is the clarification talaga na takot siyang ma-in love ulit. Takot siyang pumasok sa seryosong relasyon. Kaya nga, ang sabi dito na, diba, na saan yun? You deserve so much more. Kasi may nagawa siya na masama sa inyo. May nasabi siyang hindi maganda. Kaya nga nagkaroon ng self-pity dito. I think that you are better without me. Oh, I think that you are better off without me.
Okay? So, ayun. Bagong simula to. Pero takot siyang mag-open up regarding sa love. Gusto niyang magkaroon ng healing. Moving on. So, ang sabi dito, ang message po dito na leave the past behind. It's never too late to begin again. Pwede kayong mag-usap, May possibility na mag-usap kayo ulit. Mag-usap at magpatawad. Sabi po ng card dito. Kasi you are divinely guided. You are both divinely guided. Take a leap of faith and trust the support of the universe. So may dahilan na magkakaroon kayo ng connection ulit. Na sana hindi ito magbago itong taong ito na manindigan siya sa ngayon. Na, 'di ba sabi niya na magkaroon ng healing, gusto niyang ayusin yung sarili niya. Tapos sana panindigan niya yung desisyon niya dito na gusto niya makipag-connection sa inyo, makipag-connect ulit sa inyo. After nitong mga nararamdaman niyang bigat. Okay? Mag-take risk po ito. Ang advice dito, take a risk. Kakausapin ka talaga niya. Okay. Nakikita ko yung energy niyong dalawa na nahirapan kayo sa pagtanggap ng bagong tao sa buhay. Gusto niyo siya Kayo lang kayong dalawa. Gusto nyo. Kayo lang dalawa. Pero ito gusto niya munang mag-move on kasi maraming mga discouragement dito, disappointment, self-pity. Aware siya. Aware siya sa mga kanyang mga maling ginagawa. Maling nagawa. Gusto niyang pumasok sa relasyon, sa seryosong relasyon. Pero guarded siya. Ayaw niya kasing masaktan kayo ulit. Nasa, 'di ba, paulit-ulit na lang yung issue. Tapos someone is controlling. It might be you, may nagko-control sa inyo, or siya, may nagko-control sa kanya. Yung naging dependent siya, wala siyang paninindigan. Kailangan may kausap pa siya bago siya magdesisyon. Ganun. So, nagawa niya ito nang dahil sa pride. Dahil sa ego, sa kulang ng pasensya. Nakaramdam siya ng pagod. Nakaramdam siya ng... sumuko siya kasi nakaramdam siya ng pagod. Nagkaroon siya ng doubt, hesitation, more on sa concern siya sa inyo. Kaya siya lumayo. So, ayun. So that is your reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.